So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang jeepney modernization program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula to seek ways to end this. Thank you, Mr. Senator Chair. Tolentino. So, taking into consideration the motion of the Senate President to consider this matter for further study, the Chair deems it proper to suspend this hearing, and therefore, I will file a resolution to suspend the modernization program. So, wala na po na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Wala na po. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon, Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung say Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. 2.5 million yung pinakamura. Lahat ngayon sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. Sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo, para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ng halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat mula ang solusyon naman dito, pinansyal eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV, driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong galing China at galing Russia, hindi po talaga uubra eh. At isa pa po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh. Dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President. Kasi kaisa niyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan kung inyong iyahain ng resolusyon kahit po sa darating na linggo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyong lahat. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay magpahain ng resolusyon para suspindihin po itong PUV modernization program, and susuporta naman po ako ng mga kasama ko sa Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. Suspendido muna. Pero mukhang malungkot po kayo. That time, ayaw niyang pumasok yung modernization program sa Davao. Anak na mismo ng presidente ito.
Di ba? So dapat convincing niyo muna Yeah. yung mga taga-LGU, tulad halimbawa ni Governor Chis Cudero, bago kayo sana magpatuloy sa modernization program ninyo. So hindi talaga na pagplanuhan, hindi na pag-usapan, hindi na pag-isipan. Talaga minadali po ito eh. Minadali ito. Yes, sir. If I may po, we will duly take note all yung observations po and the recommendations and the suggestions here, Mr. Chair. And please allow us to discuss with the Secretary and then we will submit the report, Mr. Chair. Yes, pero talagang nobody can stop me now, especially na narinig ko kanina nagsalita yung Senate President namin na he will support kapag ako mag-file ng resolution para i-suspend muna itong modernization. Pag sinuspindi po ng Pangulo yan, yung mga ongoing, yung mga napwersa o voluntaryo ng sumunod dito, malaya naman po silang ituloy yung ginagawa nila. Pero dahil din dito, malaya din po silang ipagpaliban ito. Ulitin ko, yung isang kooperatiba po namin, 100 milyon ang inutang, lugi na po ngayon. Kailangan nga po kasing i-review hanggat hindi klaro at maliwanag. At yung binabanggit naman po ni Yusek, kayo yata Yusek Ortega na ang concern ninyo sa pasahero na maayos yun, anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasahero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, hindi naman porkit gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga tsuper at operator natin. Gusto naman talaga natin yun. Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? How much is the cheapest modern jeep that you're providing for our drivers right now? Cheapest, sir, and where is it made? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2.2 million po at umabot po to almost 2.6. Yun po yung mga gawang China at meron po tayong gawang China, Korea. Exactly nga po. Wala dun sa presyong yon yung gawang Pilipino. Magkano po yung buwan ng hulog sa isang jeep na 2.5 million, 2.6 million, sabi nyo? Magkano po ang down payment? Magkano po ang buwan ng hulog? Kayo po, dapat alam niyo po yan. Dapat masagot yun ng diretso yan, ha? As per info po, yung mga depende po sa 7 years or 6 years na ina-attain nila, mga 25 to 30,000 po. Magkano po ang down payment? Ang down payment po, 5% po. Sir, ang buwan ng hulog, magdedepende yan kung magkano ang down payment. Pag nag-down payment kayo ng 50%, edi mababa ang kada buwan na hulog nyo. Kung 5% ang down payment nyo, edi napakalaki ng buwan ng hulog nyo. Hindi ako maniniwalang sa 2.5, 30 mil ang hulog kada buwan kung 5% lang ang down payment, ha? Give me, sir, the actual computation. Okay, 2.6 million, 5% is 130,000 down payment. O yung balance ng 2.6 million na 2.44 million divided by 5 years. Magkano ba yun? Sir, ayun, Mr. wait, President, who are you, sir? Mr. President, my name is Ed Cumilla po, Metrocomet Transport Service Cooperative representing the Tindi Calabarzon. Sir, wag muna, sir. Tinatanong ko, gobyerno. Kung pinlano nyo ang programang ito, ano yung nakikita nyong window of down payment? Hindi naman po pwedeng negosasyon lang to sa party nila. Kayo po, ano yung programa ninyo? Role of LTFRB in the financing aspect of the PUV modernization. Kayo nagbibigay po ng prangkisa sa kanila. Alam ko yun. Yes, Mr. Kayo Chair. ginagamit para sakalin sila na kung hindi maporma yung kooperatiba, hindi kayo sabunod sa modernisasyon, hindi na namin kayo bibigyan ng prangkisa. Ano ho ang papel ninyo kaugnay ng financing? Mr. Chair, Yes, please. kami po ang nag-i-endorse ng equity subsidy na ibibigay ng gobyerno sa bawat jeep na mag-avail ng modernization, Magkano yung equity subsidy which is nyo? 280,000, Mr. Per? Chair, per unit. Magkano po ang pondo ninyo para dyan? For now ho, ang pondo namin is 1.3 billion po. Ang Magkanong binigay. unit ang kaya nyong pondohan at bigyan ng equity share? Ilang unit po? Ikumpara nyo sa ilang libong jeepney na gusto nyong i-phase out lahat. Magkano po yung budget nyo para sa equity share? Yung sinasabi nyo mahigit 1 billion, i-divide nyo ng 200, magkano ka mo? 30,000, 80,000, o ilang unit po yun? Sir, dapat automatic yun, di ba? Pinapatupad yun na yung plano, nasa gitna na tayo ng programa eh.
Hindi ba dapat, ito yung pondo. Congress, kailangan namin ng 10 billion para yung 50,000, 80,000 jeep, 1,000,000 jeep, mapalitan natin sa loob ng 3 taon. Di ba? Automatic dapat yun, sir. So tell me, how many jeepneys does your fund or can your fund provide na may bibigyan kayong equity contribution? Your Honor, if I may be allowed while they're looking at numbers. Sir, please. For next year po, ang DOTR was asking for 4.9 billion pesos. This is an amount equivalent to staggered po yung ating i-modernize na almost 150,000 because the modernization of the vehicle po will end up to 2030 po. It's like 24, 25, 26, 27. So mga 6 na taon po yon. So ang ginawa po naming hinihingi sa ating mga kaibigan sa Senado at Kongreso is the amount na in-stagger po or hinati po in 6 years yung 150,000. At saka po, yung dami po next year will not really be as equal sa 6 years, ngunit paraki ng parami po yung requirement. Kaya po, palaki ng palaki po yung hihingi namin. And with due respect po, your Senate President, yung hiningi po namin is just enough na alam po namin na mag-modernize sa ating transportation sector. Thank you po. Then, sir, let me ask you this. So, 280,000 times 150,000 common jeep, di ba? Tama? Tama po ba yung figure? Sabi niyo po, Yusek, 150,000 ang jeep. Sir, ang sabi niyo po kanina, 150,000 ang jeep, di ba? Yes, Mr. Chair. Times 280,000. So, Yes. magkano na po ba ang pondo ninyong ina-allocate sa modernization para sa equity mula nung nagsimula itong ginagawa nyo? How many billion? You talked about 1.8 billion kanina. So, 3 may pondo ba bago nun? May pondo bang sumunod nun? Sa kabuuan po, magkano? Sir, again, these figures should come automatic to you. The total amount of money you need to provide equity contribution for 150,000 jeepneys is 42 billion. So my question is, how much have you allocated since you wanted to phase them out and have been implementing this phase out? Nakakamagkano rin po kayo, sir? As per info po, 2018 po, umabot na po tayo ng 4 billion sa paghingi po from Congress for equity subsidy. Just to clarify lang po, with Your sir. Honor, Mr. Congressman. Ganito po yon. Kasi po, since nag-start po yung modernization sa previous administration, we noticed po yung pag-acquire po ng modern vehicle was not a big number kasi po there was one major concern ng transport sector. Lagi po na-extend yung deadline.